Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa bawat kwentong ibinabahagi ko rito sa mga kwento ni Angelina. Ang inyong suporta at mga komento ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang magpatuloy sa paglikha ng mga makabuluhang kwento. Sana ay patuloy ninyong samahan si Angelina sa bawat yugto ng kanyang mga kwento. Si Dana, isang 22-year-old na dalaga at maganda. Pinalaki siya mag-isa ng kanyang ina. Dahil summer, umuwi siya upang magbakasyon at ang plano niya gugurin ng bakasyon kasama ng kanyang ina. Isang pribadong chef ng pamilya Alarcon ng kanyang ina, ngunit nang magkasakit ang kanyang ina at di na kayang tapusin ang kontrata nito sa pamilya Alarcon, napilitan si Dana na pumalit sa posisyon nito. Di niya inaasahan ang kanyang planong bakasyon ay magiging trabaho. Sa pagtatrabaho para kay Nick Alarcon, pinakagwapong binata sa lungsod, lalagpasan kaya nila ang pagiging personal chief at boss o pananatilihin nilang profesional ang lahat. Isang hindi inaasahang trabaho ang magpapabago sa lahat. Ang init ng bakasyon sa lalawigan ng Batangas ay dapat sanang simula ng isang tahimik, mapayapa at pinakahintay na pagtatagpo ni Dana at ng kanyang pinakamamahal na ina. Matagal ding hindi nagkita ang dalawa dahil sa abalang schedule ni Dana sa lungsod sa mabibigat na responsibilidad ng kanyang ina bilang pribadong chef na isa sa pinakamayaman at pinaka-prominenteng pamilya sa bansa, ang pamilya Alarcon. Subalit sa mismong araw ng pagdating ni Dana, sinalubong siya ng isang mabigat na eksena. Naupo ang kanyang ina sa silya sa kusina habang hawak-hawak ang dibdib. Mapudla ang labi at nanginginig ang mga kamay dahil sa biglaang pag-atake ng alta presyon at matinding pananakit ng sikmura. Agad na nagpapanik sa dibdib, maputla ang labi, nanginginig ang mga kamay dahil sa biglaang pag-atake ng alta presyon at matinding pananakit ng sikmura. Agad na nagpapanik si Dana. Hindi niya na napag-isipan pa ang kanyang mga bagahe. Dali-dali niyang dinala ang ina sa pinakamalapit na ospital upang masuri na ng doktor. Matapos ang ilang oras na matinding pag-aalala, lumabas ang doktor, nagbigay ng mahigpit na babala. Kailangan ng ina ng kabuang pahinga sa loob ng ilang linggo o buwan. Ang labis na pagod, puyat at stress sa kusina ng mga Alarcon ang nagtulak sa katawan nito para bumigay. Napaupo si Dana sa silya sa labas ng silid, tila binagsakan ng langit at lupa. Hindi lamang dahil sa kalusugan ng kanyang ina, kung hindi dahil din sa isang napakabigat na obligasyon. Ang kontrata nito sa pamilya Alarcon ay may natitira pang isang buwan bago matapos. At sa ilalim na mahigpit na kasunduan ng sinemang lumabag o biglang tumigil ng walang balidong kapalit ay pagbabayadan ng napakalaking danyos na hindi nila kailanman kayang bayaran. Habang nagpapahinga ang ina sa hospital bed, bumuhos ang mga luha ni Dana sa gilid ng kama. Ayaw niyang makitang muling mabalisa ang ina, kaya naman sa gitna ng takot at kawalan ng katiyakan, nabuo sa kanyang isip ang isang matapang at mapanganib na desisyon. Siya na mismo ang mag-a-apply bilang pansamantalang kapalit ng kanyang ina upang tapusin ang natitirang linggo ng kontrata. Bagamat may kaunti siyang kaalaman sa pagluluto na tinuro sa kanya ng kanyang ina, mula nung bata pa siya alam niya, ibang-ibang magluto para sa isang simpleng pamilya kaysa pagluluto para sa isang bilyonaryong kilala sa pagiging pihikan sa pagkain. Kinabukasan, bitbit ang mga reseta ng gamot ng ina at ang matatag na determinasyon sa kanyang dibdib. Nagtungo si Dana sa marangyang mansyon ng mga Alarcon. Ang malaking gate na bakal, ang mga gwardyang nakatayo ng tuwid, at ang napakalawak na hardin ay tila mga babala na nagsasabing hindi siya nababagay sa mundong yon. Subalit huli na para umurong siya. Nang buksan ang kasambahayang pintuan, naramdaman ni Dana ang lamig ng hangin mula sa aircon ng sala. Subalit mas malamig pa ron ang simula ng kanyang pakikipagsapalaran. Doon niya unang nasaksihan ang mundo ng karangyaan at doon din niya unang narinig ang mababigat at mararahang habag na nagmamay-ari ng bawat sulok ng mansyon, si Nick Alarcon, ang matangkad, seryoso at kinatatakutang bilyonaryo na walang sinasanto pagdating sa trabaho at disiplina. Sa sandaling yon, habang nakatayo si Dana sa malaking kusina, naramdaman niya ang pagpalo ng mabilis sa tibok ng kanyang puso.
Hindi niya inasahan ang simpleng pagbisita upang magbakasyon kasama ng ina ay magiging simula ng isang kontratang babago sa takbo ng kanyang buong buhay. Isang hindi pamilyar na mundo ang bumungad kay Dana habang nakatayo siya sa loob ng malawak at modernong kusina ng mansyon ng mga Alarcon. Ang amoy ng mamahaling kape at sariwang mantikilya sumalubong sa kanyang pagpasok, ngunit ang atmosfera tila binabalot ng yelo. Wala pang ilang minutong lumipas mula nang ilapag niya ang kanyang mga gamit sa maliit na silid para sa mga tauhan. Isang malamig at mabigat na presensya ang nararamdaman niya sa likuran. Si Nick Alarcon, matangkad, may tindig na isang taong nagmamay-ari ng kalahati ng lungsod at may mga matang sigtalim ng patalim. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng kahit anong emosyon, tila laging seryoso, laging nagmamasid at handang pumuna sa bawat maliit na pagkakamali. Di na kailangan pang magpakilala. Ang otoridad na binuga ng kanyang katauhan ay sapat na upang manghina ang tuhod ng sinuman. Ikaw ang pumalit kay Aling Martha? Ang basag ni Nick sa katahimikan. Ang boses nito ay mababa, may diing direktang tumatago sa dibdib ni Dana. Dali-daling tumango si Dana, pinipilit patatagin ang boses kahit nagiiwan ng panginginig sa kanyang lalamunan. Opo, sir. Ako po ang pansamantalang magluluto habang nagpapagaling ang aking ina? Walang salitang lumabas sa bibig ni Nick kundi isang mariing paghinga. Lumapit to sa isla sa kusina kung saan nakahain ng agahang inihanda ni Dana. Isang simpleng plato ng sinangag, pritong itlog at mainit na kape. Tiningnan to ni Nick na parang isa tong mababang uri ng kasalanan. Kinuha niya ang tasa ng kape, tinikman to ng kaunti at agad ding ibinaba sa ibabaw ng marmol. Masyadong matapang ang timpla ng kape at ang itlog kulang sa asin at ang pagkakaprito parang minadali. Malamig na sambit ni Nick. Ang mga salita ay tumama kay Dana na parang malamig na tubig. Hindi ko alam anong uri ng kusina ang pinanggalingan mo, Binibini. Ngunit sa pamamahay na ito, hindi kami naghahain ng pagkain na parang galing lamang sa isang karaniwang karinderya. Namula si Dana. Ang hiya na hinaluan ng mabilis na pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha, nag-iwan ng init sa kabila ng lamig ng silid. Gusto niyang sumagot, gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili at sabihin ginawa niya lahat ng makakaya para sundin ang eksaktong recipe ng kanyang ina. Ngunit naalala niya ang bilin ng ina. Magpakumbaba ka, anak. Kontrata ito ng ating kabuhayan. Kaya naman sa halip na magsalita, yumuko si Dana at marahang sinabi, Ipagpatawad ninyo, sir. Aayusin ko po ito kaagad. Isang huling matalim na tingin ang pinukol ni Nick sa kanya bago to tuluyang tumalikod at lumabas ng kusina. Ang mga yabag ay mabigat, puno ng kapangyarihan. Nang masigurong nakaalis na to, saka lamang huminga ng malalim si Dana. Hinawakan niya ang gilid ng lababo, mahigpit na kiniyom ang kanyang mga palad. Hindi ako susuko rito, bulong niya sa sarili. Sa kabila ng pagiging striktong boss ni Nick, ipinangako ni Dana sa kanyang sarili na bago pa matapos ang buwang ito, mapapatunayan niyang di basta-basta ang kakayahang dala niya sa mundong yon. Lumipas ang mga araw na tila isang mabigat na pagsubok para kay Dana ang bawat pagising sa umaga. Ang mansyon ng mga Alarcon patuloy na nag-alok ng karangyaan. Subalit para sa kanya ang kusina ang naging larangan ng digmaan kung saan sinusukat ang kanyang tibay ng loob at kakayahan. Sa bawat paghahanda ng almusal, tanghalian at hapunan para kay Nick Alarcon, palagi itong may baon na puna. Minsan tungkol sa temperatura ng sabaw, minsan naman sa saktong timpla ng mga pampalasa na tanging ang pihikang panlasa lamang na bilyonaryo ang nakakapansin. Subalit, sa kabila ng pagiging strikto at malamig ni Nick, nagsimula ring mapansin ni Dana ang ilang detalye tungkol sa buhay ng binata. Mula sa mga kwento ng mga kasambahay at sa sarili niyang mga obserbasyon na laman niya, si Nick ay may mabigat na pinagdaanan sa nakaraan. Ang pagiging sunod-sunuran nito sa mga responsibilidad sa kumpanya, ang kawalan ng ngiti sa kanyang mga labi, at ang labis na pagka-workaholic ay nag-uugat sa isang trahedya. Ang maagang pagpanaw ng kanyang ina na siyang tayong nagbibigay liwanag sa malamig na mansong iyon noong siya ay bata pa. Isang gabi, bandang 10:00, abala si Dana sa pagluluto ng isang simpleng putahe na natutunan niya sa kanyang ina upang ihanda para sa susunod na araw.
Dahil sa pagod at sa tahimik na paligid, hindi niya napigilang huminog ng isang malambot na awitin habang dahan-dahang inihahalo ang sabaw sa kaserola. Ang boses niya mahina, ngunit puno ng emosyon. Sumasalamin sa mga pangba at takot na kinikimkim niya, simula nang magkasakit ang kanyang ina. Hindi niya alam, sa kabilang bahagi ng pintuan ng kusina nakatayo si Nick. Kagagaling lamang nito sa isang mahabang online meeting kasama ng mga dayuhang kliyente sa ibang bansa at balak sana nitong kumuha ng malamig na tubig sa refrigerator. Subalit natigilan siya nang marinig ang boses ni Dana. Ang musika tila ba nagdala ng kakaibang init sa loob ng malamig at sementadong mansyon. Tumigil si Nick, nakatayo ng tuwid habang ang mga matay nakatitig sa likod ng dalaga. Pinapanood ang bawat galaw nito at tila ba may dalang kakaiba na mahika. Nang maramdaman ni Dana ang kakaibang presensya sa likuran, agad siyang lumingon at nanlaki ang mga mata sa gulat. Nakita niyang nakatayo si Nick, seryoso ngunit may kakaibang lambot sa mga mata na hindi kailanman nakita ni Dana noon. Sa ilang sandali, nawala ang imahe ng isang kinatatakutang bilyonaryo. Ang nakita niya ay isang sagatang lalaki na matagal nang naghahanap ng kapayapaan. Anong ginagawa mo rito, sir? May kailangan po ba kayo? Mahinang tanong ni Dana. Bahagyang nanginginig ang boses habang pinapahid ang kanyang mga kamay sa apron. Hindi sumagot si Nick agad. Lumapit to ng dahan-dahan sa isla kung saan nakabukas ang kaldero ng sinigang na may twist ng adobo. Ang espesyal na luto na madalas ihanda ng ina ni Dana nung ito pa ang nagluluto para sa pamilya. Dinukot ni Nick ang sandok, kumuha ng kaunting sabaw at tinikman ito. Napatigil si Nick. Ang lasa ay hindi lamang basta pagkain. Ito ay nagdala sa kanya pabalik sa mga panahong bata pa siya, sa mga panahong may nag-aalaga pa sa kanya ng buong puso. Isang luha ang muntik nang kumawala sa mga mata ng bilyonaryo, bagay na agad niyang pinigilan sa pamamagitan ng pagbaba ng sandok. Tiningnan niya si Dana ng may malamig na titig. Sino nagturo sa iyo ng timplang ito? Tanong ni Nick. Ang boses ay hindi na malamig, kung hindi, puno ng kuryosidad at pagnanasa na malalaman ang katotohanan. Ang mama ko po, tugon ni Dana na nakayuko. Ito po ang espesyalidad niya. At nung nagkasakit po siya, sinubukan ko lamang sundin bawat hakbang na itinuro niya sa akin. Tahimik na pinagmasdan ni Nick si Dana ng ilang sandali. Ang galit o inis na karaniwang makikita sa mukha nito tuwing nakikita ang dalaga ay napalitan ng isang mahinang buntong hininga. Magaling! Maikling sambit ni Nick bago to tumalikod at naglakad pabalik sa kadiliman ng pasilyo. Naiwan si Dana sa kusina, mabilis ang tibok ng puso, habang paulit-ulit sumasagi sa kanyang isip ang kakaibang titig na ipinukol sa kanya ng bilyonaryo. Sa gabing yon, naramdaman ni Dana na ang pader sa pagitan nila ay nagsisimula ng gumungho at ang malamig na hangin sa mansyon ay unti-unti nang napapalitan ng isang mainit at nakatagong simbuyo ng damdamin. Mula ng gabing yon sa kusina ang dating simpleng relasyon ng amo at empleyado sa pagitan ni Nick at Dana ay dumanas na isang tahimik ngunit makabuluhang pagbabago. Bagamat nanatili ang kanilang mga formal na titulo sa harap ng mga kasambahay at ilang bisita, ang hangin sa pagitan nila tuwing sila lamang dalawa ang magkasama, tila na puno ng di binibigas sa tensyon at pagkaunawa. Hindi na naging kasing talim ng dati ang mga punan ni Nick sa mga inihahandang pagkain ni Dana. Sa halip, madalas tong tumigil sa kusina kahit tapos na ang hapunan. Kunwari naghahanap ng tubig o nag-aayos ng ilang dokumento sa laptop, habang tahimik na pinapanood ang dalaga sa paglilinis. Si Dana naman, sa kabila ng kaba na paminsan-minsang pumipitik sa kanyang dibdib, ay natutunan ng harapin ang mga seryosong titig ng bilyonaryo ng may kalmado at magandang ngiti. Isang hapon, nabala si Dana sa pag-aayos ng mga bagong dating na sangkap at mabibigat na kahon na mga imported na rekado na kailangan para sa darating na lingguhan o buwanang salo-salo ng pamilya Alarcon. Dahil sa kagustuhan na matapos agad ang pag-aayos bago dumating ang gabi, pinilit niyang buhatin ang isang napakabigat na kahon ng mga babasaging gamit at sangkap na nakasalansan sa pinakataas na bahagi ng pantry. Habang iniangat niya ito, nawalan siya ng balanse.
Ang mabigat na kahon bahagyang pumihit sa kanyang mga kamay at ang kanyang sapatos ay nadulas sa makintab na marmol na sahig ng kusina. Ay! Ang tini ni Dana habang naramdaman niyang babagsak na siya kasama ng mabibigat na gamit. Ngunit bago pa man dumampi ang katawan niya sa malamig na sahig, isang mabilis at malakas na pares ng mga bisig ang sumalo sa kanya mula sa likuran. Ang malalakas na kamay ni Nick ay mahigpit na pumulupot sa kanyang bewang, habang ang isa nitong kamay mabilis na nasalo ang nalaglag na kahon bago pa man to tuluyang mabasag at makasugat kay Dana. Sa bilis ng mga pangyayari natagpuan ni Dana ang kanyang sarili, nakasandig ng buo sa matipunong dibdib ni Nick. Ang amoy ng mamahaling pabango ng binata, hinaluan ng pamilyar na amoy ng kape at sariwang hangin ang sumalubong sa kanyang pang-amoy. Napatigil ang mundo sa loob ng malaking kusina. Dahan-dahan lumingon si Dana pataas at sinalubong siya ng malalapit na mga mata ni Nick. Mga matang puno ng pag-aalala, gulat at isang malalim na simbuyo ng damdamin na matagal na nitong ikinubli. Sa ilang segundong naglapat ang kanilang mga mata, naramdaman ni Dana ang napakabilis at malakas sa tibok ng kanyang sariling dibdib. Subalit napansin din niya ang kakaibang paghinga ni Nick na tila ba nahihirapang kumalma. Ang simpleng aksidente nagdala sa kanila sa isang sitwasyong masyadong malapit, masyadong personal para sa dalawang taong pinaglayo ng estado sa buhay. Ayos ka lang ba? Tanong ni Nick, ang boses ay nagpakababa. Halos pabulong na parang ayaw basagin ang katahimikan sa pagitan nila. Ang mga daliri nito ay nanatiling nakahawak ng mahigpit sa bewang ni Dana. Tila natatakot bitawan to kapag nagkataon. Opo, sir. Salamat po. Nauutal na sagot ni Dana, habang ang init ng mukha niya ay kumakalat na hanggang sa kanyang tenga. Sa halip na agad siyang bitawan na natili sila sa ganong posisyon sa loob ng ilang sandali. Isang hindi naasahang init ang dumaloy sa katawan ni Nick mula sa simpleng pagdampi ng kanilang mga balat, at sa unang pagkakataon hindi niya na tinangkang pigilan ang sarili. Bagyang lumapit ang mukha ni Nick, tila sinusuri bawat detalye ng mukha ni Dana na parang ngayon lamang niya turing na nakita ang kagandahan ng dalaga na natatabunan noon ng pagod at stress sa pagluluto. Subalit sa gitna ng sandaling yon, biglang natauhan si Dana. Naisip niya ang kanyang posisyon, ang kontrata at ang katotohanan na siya ay empleyado lamang sa mansong ito. Dahan-dahan, ngunit may dain niyang tinulak ang dibdib ni Nick upang lumayo, at mabilis na tumayo ng tuwid habang inaayos ang gusot ng kanyang damit at apron. Mali po ito, sir. Kailangan ko lang tapusin to. Mabilis na sabi ni Dana habang nakayuko. Hindi na kayang tagain ang nagdiliyab na mga mata ng bilyonaryo. Si Nick naman na paatras ng kaunti, huminga na malalim upang isaayos ang kanyang sarili at ibinalik ang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, bagamat may bakas pa rin ang pagkabigla sa kanyang mga mata. Tumango ito ng marahan, tumalikod ng walang sinasabing anuman at naglakad pabalik sa kanyang opisina. Subalit sa pag-alis na yun ni Nick, alam na nilang dalawang katotohanan. Ang pader na tinayo nila upang paghiwalayan ang kanilang mga mundo, tuluyan ng gumuho at wala nang makapagpapabalik pa sa dati. Matapos ang insidente sa pantry kung saan halos mabunyag ang kanilang mga nararamdaman, lalo pang naging komplikado ang hangin sa pagitan ni Dana at Nick. Sinubukan ni Nick na lumayo at maging mas abala sa kanyang mga negosyo at pagpupulong sa labas ng lungsod. Inakala niyang sa pamamagitan ng distansya ay mapapawi ang kakaibang init at atraksyong nadarama niya sa kanyang personal chef. Subalit, sa bawat oras na wala siya sa mansyon, napansin niya ang kanyang isip ay laging nakatuon kay Dana, sa mga simpleng ngiti nito, sa amoy ng mga lutuing inihahanda nito para sa kanya. Si Dana naman nagpakalunod sa trabaho, pilit itinoon ang buong atensyon sa pag-aaral ng mga bagong potahe at pagpapanatili ng maayos na kusina. Pinipigilan ang sariling umasa sa isang lalaking may mataas na estado sa lipunan, habang siya isang simpleng dalaga lamang na tumutulong sa kanyang ina. Subalit ang tadhana tila may ibang plano para sa kanilang dalawa. Makalipas ang ilang linggo, sumapit ang araw na pinakahihintay ng malaking pagdiriwang para sa anibersaryo ng isa sa pinakamalaking kumpanya na kaalyado ng pamilya Alarcon. Isang marangyang salo-salo ang ginanap sa mismong Grand Ballroom ng pinakamahal na hotel sa lungsod, kung saan inimbitahan ng mga kilalang negosyante, politiko at mga elite sa lipunan.
Bilang pangunahing pamilya sa likod ng ilang mahalagang kasunduan, ang mga Alarcon ang host ng gabi at mahigpit iniutos ni Nick na si Dana ang mamamahala sa paghahanda ng special na menu para sa mga VIP guests. Isang napakalaki itong hamon para kay Dana. Buong magdamag siyang nagpuyat kasama ng ilang katulong upang matiyak na ang bawat putahe magiging perpekto. Nung sumapit ang gabi ng okasyon, nakasuot si Dana ng isang simple ngunit eleganteng itim na bestida na ipinahiram sa kanya na isa sa mga pinagkakatiwalaang kasambahay sa mansyon. Isang damit na nagpalabas lalo ng kanyang natural na ganda at tikas. Naging matagumpay nga ang simula ng salo-salo. Pinuri ng mga bisita ang mga katangi-tanging lasa ng mga pagkaing inihanda ni Dana. Si Nick na nasa gitna ng mga matataas na personalidad at nakikipag-usap sa mga maimpluwensyang tao ay hindi mapigilang mapatingin paminsan-minsan sa direksyon ni Dana kung saan abalato sa pag-ayos ng mga plato sa catering area. Ang mga mata ng bilyonaryo nagniningning sa pagmamalaki, bagaman pinapanatili niya ang kanyang formal na ekspresyon sa harap ng publiko. Subalit sa gitna ng kasiyahan, isang nakatagong panganib ang lihim na gumagalaw. Ang isa sa mga karibal na negosyante ng pamilya Alarcon na matagal nang naghahanap ng pagkakataon upang sirain ang reputasyon ni Nick ay gumawa ng isang masamang hakbang. Habang nakatalikod si Dana upang kunin ang huling tray ng mga panghimagas, napansin niya ang isang kahina-hinalang lalaki na naglalagay ng kakaibang likido sa espesyal na plato ng pampalasa na nakalaan para sa pinakamahalagang panauhin ng gabi. Ang matandang senador na siyang pangunahing taga-suporta ng kanilang kumpanya. Nanginig ang mga kamay ni Dana sa takot at galit. Alam niya na kapag nakain yun ng senador, hindi lamang kontrata ang masisira, kung hindi pati na rin buong pangalan at lisensya ng pamilya Alarcon. Walang pag-aalinlangan. Kahit alam niyang mapanganib ang kanyang gagawin, mabilis siyang kumilos. Bago pa maihain ang plato, buong tapang siyang lumapit. Hinarang ang waiter at sinasadyang mabangga ito upang matapon na mapanganib na pagkain sa sahig. "Anong ginagawa mo?" sigaw ng waiter. Nagulat sa biglaang pagharang ni Dana. Ang ilang mga bisita, pati na rin si Nick, ay nasa malapit na palingon sa direksyon nila. Agad na lumapit si Nick. Ang kanyang mukha ay seryoso. May halong galit sa nangyari. "Dana, anong ibig sabihin nito?" tanong ni Nick. Ang boses ay matigas ngunit may bahid ng pag-aalala na makikita sa namumutlang mukha ng dalaga. Hinarap ni Dana si Nick. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapangan habang sinasabi ang totoo sa harap ng mga nagtatakang bisita. "Sir Nick, ang pagkain to, merong naglagay na nakalalasong substansya upang sirain ang gabing to at ilagay sa panganib ang ating mga bisita. Sinadya ko tong itapon para iligtas kayo sa kapahamakan." Ang buong bulwagan ay natahimik. Agad ipinatawag ni Nick ang mga security guard upang suriin ang CCTV footage sa kusina at sa serving area. Ilang sandali lamang ang lumipas na kumpirma nga ang sinabi ni Dana nang mahuli sa kamera ang taong naglagay ng lason. Isang tauhan ng kalabang kumpanya na agad ding pinilit tumakas subalit nadakip ng mga gwardya. Dahil sa mabilis na pag-iisip, talino at katapangan ni Dana, naligtas ang kumpanya sa malaking eskandalo at kapahamakan. Ang mga bisita na kanina'y nag-aalinlangan ay pumalakpak at nagpahayag ng labis na paghanga para sa dalaga. Si Nick naman sa harap ng maraming tao lumapit kay Dana, hinawakan ng kamay nito ng mahigpit at tiningnan ito ng may matinding paghanga at pagmamahal na hindi na kayang itago ng kanyang mga mata. Sa gabing yon, napatunayan ni Dana na hindi lamang siya personal chef. Siyang nagligtas sa mundo ni Nick nang ang mga pader nito ay muntik ng gumuho. Matapos ang maingay at magulong gabi sa Marangyang Hotel, dinala ni Nick si Dana papalayo sa karamihan sakay ng kanyang itim na kotse. Hindi ito nagtungo kaagad sa mansyon kung hindi sa isang pribadong estate sa tuktok ng Borol na pagmamayari ng kanyang pamilya. Isang tahimik at abandonadong hardin na may tanawin na nagniningning ng mga ilaw sa lungsod sa ibaba. Ang hangin doon ay malamig, ngunit ang katahimikan ay nagdala ng kakaibang kapanatagan sa kanilang mga pagod na isipan. Habang naglalakad sila sa gilid ng batong landas na pinalilibutan ng mga namumulaklak na night flowering jasmine,
Basag ni Nick ang katahimikan. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pagiging bilyonaryo o istriktong boss. Ito ay boses ng isang tao na pagod na sa pagtatago ng kanyang totoong nararamdaman. Bakit mo ginawa yon, Dana? Tanong ni Nick habang huminto sa harap ng isang mababang pader na bato kung saan tanaw ang buong kalangitan. Alam mo bang muntik ka nang mapahamak? Kung sakaling natuloy ang balak ng taong yon, baka hindi pa man kita naabutan. Hindi na naituloy ni Nick ang kanyang sasabihin. Ang simpleng pag-iisip pa lamang na mawawala si Dana sa kanyang buhay ay nagdulot na ng kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Lumingon si Dana kay Nick, ang mga matang nagniningning sa liwanag ng buwan. Hindi ko po hahayaan na may mangyari, na masira ang pinaghirapan ninyo, Sir Nick. At isa pa, hindi ko kaya na maupo lamang at panoorin na masakta ng mga taong walang ibang ginawa kundi ang hilahin ka pababa. Seryosong tugon ni Dana. Ang boses ay matatag, puno ng sinseridad. Napatingin si Nick ng malalim kay Dana. Sa ilalim ng mga bituin, sa mga matang dating malamig at puno ng galit sa mundo, unti-unting napuno ng luha na pinipigilan nitong kumawala. Lumapit si Nick ng tuluyan. Ang distansya sa pagitan nila ay naglaho. Dahan-dahang itinataas ni Nick ang kanyang kamay, hinahawakan ng pisngi ni Dana. Ang init ng balat nito ay sumalubong sa malamig na hangin ng gabi. Takot na takot ako, Dana, bulong ni Nick. Ang boses ay basag at puno ng kahinaan. Buong buhay ko, tinayo ko ang pader na ito upang protektahan ang sarili ko. Natakot akong magmahal muli. Natakot akong magtiwala dahil ang huling taong nagmahal sa akin ay iniwan ako sa ere nung panahong kailangan ko siya ng lubos. Kaya naman nang dumating ka, sinubukan ko ring itaboy ka, pero nabigo ako. Naramdaman ni Dana ang panginginig sa mga kamay ni Nick. Sa halip na umatras, dahan-dahang ipinatong ni Dana ang kanyang palad sa ibabaw ng kamay ni Nick na nakahawak sa kanyang pisngi. Ang mga mata niya ay nag-uumit ng mga luha ng simpatya at pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi para sa mga taong takot masaktan, kundi sa mga taong handang sumugal, Sir Nick. Mahinang sambet ni Dana. Hindi ka na nag-iisa ngayon. Kung natatakot ka, sabihin mo sa akin. Sasamahan kitang labanan mo ang takot na yan. Ang mga salitang yon ang tuluyang pumatid sa huling pader na nagpaparusa sa puso ni Nick. Sa sandaling yon, dinala sila ng bugso ng matinding damdamin sa isang mahaba, marubdob at matagal na halik. Isang halik na naglalaman ng bighati, pag-asa at takot na sa wakas ng pagmamahal na matagal nilang kinubli. Ang malamig na gabi ay napalitan ng init ng kanilang mga yakap. Habang ang mga bituin sa itaas ay tila saksi sa pagsasama ng dalawang pusong nagmula sa magkaibang lang mundo, subalit pinag-isa ng tadhana. Bagaman ang gabi sa ilalim ng mga bituin ay nagdala ng wagas na kaligayahan at nagpatunay sa malalim na damdamin ni Nick at Dana, nang sumunod na umaga ang gumising sa kanila ay isang napakatigas na realidad. Ang mundo ng mayayaman at makapangyarihan hindi kailanman naging madali. Para sa isang simpleng katulad ni Dana, ang kanilang pag-iibigan ay isang uri ng kasalanan sa paningin ng mga taong nagpapatakbo sa imperyo ng mga Alarcon. Lingid sa kaalaman ni Nick, ang pagiging malapit nila sa isa't isa ay mahigpit na binabantayan ng matandang patriarka ng pamilya, ang lolo ni Nick na si Don Fernando Alarcon. Si Don Fernando ay isang taong may lumang prinsipyo at naniniwala na ang dugo't yaman ay dapat manatili sa loob lamang ng parehong antas ng lipunan. Isang hapon, habang abala si Don Fernando at si Dana sa paghahanda ng tanghalian sa kusina, isang mamahaling itim na sasakyan ang dumating sa mansyon. Bumaba ang matandang Alarcon kasama ng ilang abogado at tauhan nito. Diretso itong naglakad patungo sa kusina kung saan sinalubong siya ni Dana ng mga matang kasing tulis ng punyal at mga salitang tumusok ng diretso sa puso ng dalaga. Ilang minut ba ang kailangan mo para lumayo ka na kay Nick? Malamig at mapang-alipustang tanong ni Don Fernando habang nakatayo sa gitna ng malinis na kusina. Ang boses nito ay puno ng pandirian at kapangyarihan. Ang akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo? Isang hamak na tagapagluto lamang kayo sa pamilyang to at ngayon
Itong ginamit mo ang iyong mukha upang akitin ang tagapagmana ng aming korporasyon. Nanlamig ang buong katawan ni Dana. Napahinto siya sa paghawak sa kutsilyo, dahan-dahang lumingon sa matanda. Ang mga luha ay mabilis na namuo sa kanyang mga mata, hindi dahil sa takot kundi sa matinding kahihiyan at sakit ng mga binitawang salita. Hindi ko po ibinibenta ang aking pagkatao, Don Fernando. Matatag na sagot ni Dana bagaman nanginginig ang kanyang boses. Wala akong hangaring makuha ang yaman ninyo. Huwag mo kong daanin sa mga paimbabaw na salita. Sigaw ng matanda, pinalipad na isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Kapag hindi ka umalis sa buhay ni Nick, sa loob ng 24 na oras, sisiguraduhin ko ang negosyo at kabuhayan ng iyong ina sa probinsya tuluyan ng maibabagsak. Masisira ko ang buhay ninyong dalawa sa isang iglap lamang. Ang pagbabantang iyon ang tuluyan ng pumatay sa natitirang pag-asa ni Dana. Naisip niya ang kanyang ina na kailan lamang ay nagpapagaling sa ospital, ang kanilang simpleng tahanan at ang kinabukasan ni Nick. Alam ni Dana na kung ipagpipilitan niya ang kanilang pagmamahalan, si Nick ang pinakakawawa. Maaari itong itakwil ng pamilya at mawala ng posisyon sa kumpanyang pinaghirapan nitong itayo. Nang gabing yon, habang mahimbing na natutulog si Nick sa kanyang silid, matapos sa isang nakakapagod na araw sa opisina, tahimik lang kumilos si Dana. Pumasok siya ng silid nito nang may mabigat na dibdib. Pinagmasdan niya ng matagal ang muka ng natutulog na bilyonaryo. Ang matipunong kilay, ang mahahabang pilikmata at ang labi na nagbibigay sa kanya ng pinaka-masasayang sandali ng kanyang buhay. Dahan-dahan hinagka ni Dana ang hangin malapit sa mukha nito, habang ang mga luhay sunod-sunod na pumapatak sa kanyang pisngi. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag, iniwan ang kanyang apron sa ibabaw ng mesa sa kusina at sinulat ng isang maikling liham ng pamamaalam. Patawarin mo ako, Nick. Hindi tayo para sa isa't isa. Lumabas si Dana sa malaking gate ng mansyon sa gitna ng madilim at malamig na gabi. Habang sumasakay siya sa huling biyahe ng bus patungo sa probinsya, alam niyang iniwan niya ang kanyang puso sa mga kamay na nag-iisang lalaking minahal niya ng totoo. Habang dala-dala naman niya ang pinakamasakit na desisyon sa kanyang buhay. Nagising si Nick kinaumagahan na may kakaibang kapayapaan sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon matapos sa maraming taon, naramdaman niya may naghihintay sa kanyang magandang bukas. Isang bukas na kasama si Dana. Mabilis siyang bumangon, naligo at bumaba sa kusina habang may bakas ng ngiti sa kanyang mga labi. Sabik masilayan at mayakap ang dalaga bago man lamang siya umalis para sa isang maagang pagpupulong ng kumpanya. Subalit nang tawagan niya si Dana, walang sumagot. Ang kusina biglang nagkaroon ng kakaibang katahimikan at naging malamig. Ang tanging naroroon ay ang puting apron na nakatupi ng maayos sa ibabaw ng marmol at sa tabi nito ay isang pirasong papel. Nanlukot ang mukha ni Nick sa kaba. Agad niyang binuklat ang papel at binasa ang mga katagang iniwan ni Dana. Parang binagsakan ng langit at lupa ang kanyang mundo. Ang bawat salita tila patalim na tumutusok sa kanyang lalamunan. Patawarin mo ko, Nick. Hindi tayo para sa isa't isa. Dana! Sigaw ni Nick na pinuo ang buong mansyon. Tumakbo siya patungo sa kwarto ng mga kasambahay, ngunit sinabi sa kanya ng mga ito na wala na ron ang dalaga at maaga tong umalis na may dalang isang maliit na bag. Galit, bighati at matinding takot ang sumakmal sa buong sistema ni Nick. Agad niyang kinansela lahat ng kanyang mahahalagang meeting. Ginamit niya ang bawat rehistro, koneksyon at yaman na meron ng pamilya Alarcon upang hanapin si Dana. Ipinahanap niya ang mga CCTV footage sa terminal ng bus, sa mga daanan patungo sa probinsya at sa bawat sulok ng lungsod. Subalit tila naglaho na parang bula ang dalaga. Di nagtagal at tuklasan din ni Nick ang naging lihim na pagbisita ng kanyang lolo, si Don Fernando, sa mansyon noong nakarang araw. Lalo pang nagdilim ang paningin ni Nick sa galit. Sinugod niya ang mansyon na matanda, kinompronta to ng harapan at walang takot na itinakwil ang sarili niyang apelido at mana kung kinakailangan. Kung ang kapalit ng yaman na to ay ang mawala si Dana sa buhay ko, handa kong talikuran lahat. Galit na sigaw ni Nick sa harap ng nagtatakang mga tauhan ng matanda.
Lingid sa kaalaman ni Nick, si Dana ay nagtago sa isang liblib at tahimik na isla sa probinsya kung saan naninirahan ng isang malayong kamag-anak ng kanyang ina upang magpagaling. Doon, sa gitna ng simoy ng hangin, sa dagat at sa pag-iisa, pinilit buuin ni Dana ang kanyang durog na puso. Subalit sa gitna ng kanyang mga luha, natuklasan niya ang isang mas malaking katotohanan na magpapatigil sa kanyang mundo. Siya ay nagdadalang tao. Ang bunga ng kanilang pagmamahalan sa gabi sa ilalim ng mga bituin ay lumalaki na ngayon sa kanyang sinapupunan. Isang lihim na kailangan niyang protektahan laban sa malupit na mundo ng mga Alarcon. Makalipas ang ilang buwan ng walang humpay na paghahanap, puyat at pag-aalala, ang dating kinatatakutan at makapangyarihang si Nick Alarcon tila naging anino na lamang ng kanyang sarili. Ang kanyang mga mata may malalim na eye bags, ang kanyang pisngi bahagyang namayat at ang kanyang isip laging nakatuon sa nag-iisang babae na nag-iwan sa kanya nang walang pasabi. Hindi siya tumigil sa pag-iimbestiga kahit pa ilang beses niyang tinalikuran ang sarili niyang pamilya dahil sa pagsaway kay Don Fernando. Ginamit niya ang bawat pribadong investigador at koneksyon sa buong kapuluan upang matagpuan lamang si Dana. Isang hapon, habang si Nick ay abala sa loob ng kanyang opisina at halos sumuko na sa kawalan ng pag-asa, isang tawag ang nagpabangon sa kanyang mga pag-asa mula sa isang pinagkakatiwalaang tauhan sa lalawigan ng Quezon. May nakitang isang dalagang nagtatrabaho sa isang munting lutuin sa tabi ng dagat. Isang babaeng may itsura at kilos na labis na kahawig ni Dana. Nang marinig yon, hindi nag-aksaya ng kahit isang segundo si Nick. Agad niyang ipinadala ang kanyang sasakyan patungo sa pribadong paliparan at sumakay sa kanyang helicopter upang lumipad ng direkta sa naturang isla. Ang bawat minutong lumilipas sa himpapawid ay tila pagpatay sa kanyang natitirang pasensya. Ang tanging nasa isip niya ay ang makitang muli ang dalaga, humingi ng tawad at dalihin to pauwi sa kanyang mga bisig saan man to magpunta. Paglapag ng helicopter sa isang malawak na buhanginan, malapit sa baybayin, naglakad si Nick ng mabilis habang humihinga ng malalim dahil sa halo-halong kaba at pananabik. Sinundan niya ang address na ibinigay hanggang sa marating niya ang isang maliit, maaliwalas at simpleng kubong kainan na nakatayo sa tabi ng dagat, kung saan ang simoy ng hangin at amoy alat ng sariwang isda. Nang sumilip siya sa bukana ng maliit na kusina ng kainan, napatigil ang kanyang mga yabag. Parang tumigil din sa pag-ikot ang buong mundo. Doon, nakatayo si Dana, suot ang isang simpleng bulaklaking duster. Abala ito sa paghihiwa ng mga rekado. Subalit ang labis na ikinabigla at kinatigil ni Nicky ay ang kapansin-pansing bilog na tiyan ng dalaga. Isang malinaw na palatandaan ng pagbubuntis na ilang buwan ang itinatago nito sa kanya. Tumulo ang mga luha sa mata ni Nick, ang matipunong bilyonaryo na hindi kailanman lumuhod sa harap ng kahit sinong makapangyarihang tao sa lungsod ay dahan-dahang lumuhod sa ibabaw ng mainit na buhangin sa harap ng pintuan. Ang kanyang mga kamay nanginginig habang dahan-dahang lumalapit kay Dana. Nang marinig ang yabag ay lumingon naman at nanlaki ang mga mata sa gulat na makitang lalaking pinaka-iingatan niyang iwasan. "Nick!" mahinang sambit ni Dana. Ang boses ay nanginginig habang hinahawakan ng kanyang tiyan upang maprotektahan ang sanggol. Dali-daling dumapit si Nick na may mga matang puno ng pagsisisi at wagas na pagmamahal. Hinawakan niya ang gilid ng damit ni Dana at ibinaon ang kanyang mukha sa tiyan nito habang humahagulgol ng malakas. "Patawarin mo ako, Dana. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na dinanas mo habang mag-isa kang naghihirap dito." Basang-basa ng luha ang boses ni Nick. "Wag mo kong muling iiwan. Handa akong talikuran ng buong mundo. Ang yaman ko, ang pangalan ko. Makuha ko lang ang boses ni kalawang pagkakataon na magkasama ka at ang anak natin." Nagningning ang mga labi ni Dana habang pinapanood ang lalaking minamahal niya ng labis na lumuluhod sa kanyang harapan. Sa sandaling yon, naramdaman niya ang galit at takot na kinikimkim niya sa loob ng mga nakaraang buwan. Natunaw ng parang bula sa init ng pag-ibig at katapatan na ipinakita ni Nick at ang pagbabalik ni Dana sa marangyang mansyon ng mga Alarcon ay hindi na katulad ng dati. Kung noong una dumating siya roon bilang isang hamak
at nag-aalalang pansamantalang personal chef na kinakailangan yumuko sa bawat utos. Ngayon nagbalik siya, dala ang pinakamahalagang yaman sa buhay ng bilyonaryo na si Nick Alarcon. Ang kanyang puso at ang sanggol na naglalakbay sa kanyang sinapupunan. Habang nag-aksaya ng panahon si Nick upang ipakita sa buong mundo, lalo na sa kanyang sariling pamilya, ang kanyang desisyon. Sa sandaling tumuntong sila sa malaking pintuan ng mansyon, sinalubong sila ng ilang katiwala ng may pag-aalala at paggalang. Agad iniutos ni Nick sa kanyang personal physician na dalhin lahat ng kailangan para sa pangangalaga kay Dana. Ang dating malamig at sementadong silid na tinutuluyan ni Dana noon ay pinalitan ni Nick ng pinakamalaki at pinaka-komportableng master suite sa kabilang bahagi ng mansyon. Isang silid na direktang tinatamaan ng sikat ng araw sa umaga at ng tanawin ng malawak na hardin. Si Nick na kilala bilang striktong workaholic at malupit na negosyante sa labas, nagbagong ganap sa loob ng kanilang tahanan. Madalas siyang umuwi ng mas maaga kaysa sa dati. Iniiwan ang mga tambak na dokumento at malalaking transaksyon sa kanyang mga pinagkakatiwalaang kasama sa kumpanya. Personal niyang sinisigurong umiinom si Dana ng kanyang mga bitamina at madalas pa nitong ipinagluluto ang dalaga ng mga espesyal na pagkain na naaayon sa maselang panlasa ng isang nagbubuntis. Bagaman si Dana na mismo ang natatawa dahil mas gusto pa nitong tikman ng mga lutuin ni Dana kaysa mga niluluto ng ibang chef. Isang gabi, habang nakaupo sila sa malawak na beranda, habang pinapanood ang paglubog ng araw, dahan-dahan na lumapit si Nick at naupo sa tabi ni Dana. Nilapag nito ang kanyang palad sa medyo malaki ng tiyan ng dalaga. Marahang hinahaplos ito habang nakatitig sa mata ni Dana na punong-puno ng pagmamahal. "Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong to, Dana," bulong ni Nick. Ang boses ay seryoso, ngunit merong halong lambot. "Nung umalis ka, akala ko nawalan na ng kulay ang mundo ko. Ngayon, alam ko na kung saan talaga ang lahat ng paghihirap at kayamanan ng pinagpala sa akin para protektahan at mahalin kayong dalawa ng ating anak." Ngumiti si Dana. Hinawakan ng buhok ng binata at sinandal ang ulo sa balikat nito. "Di ko rin akalain na sa gitna ng pagiging Chef Monique, makikita kong lalaking nagpapatunay sa akin na ang tunay na pag-ibig ay handang maghintay at magbago para sa pamilya." Bilang patunay ng kanyang malalim na determinasyon at pagmamahal, pinagawa ni Nick ang isang pangarap na proyekto para kay Dana. Isang sarili at eksklusibong restaurant sa gitna ng lungsod kung saan malayan itong may papakita ang kanyang galing sa pagluluto at sining ng pagkain. Malayo sa pagiging sunod-sunuran noon. Sa tabi ng restaurant na iyon nakalagay ang pangalang Dana's Heart. Isang patunay ng kanilang pagsasama nagsimula sa isang mabigat na kontrata. Magtatapos to sa isang wagas at walang hanggang kwento ng pag-ibig. Bagamat tahimik at payapa na ang naging takbo ng buhay sa loob ng marangyang mansyon ni Nick at Dana, ang mundo sa labas ay nananatiling mapanganib. Ang mga balita tungkol sa pagbabalik ni Dana at sa malaking pagbabago sa buhay ng tagapagmana ng Imperyong Alarcon ay mabilis na kumalat sa mataas na lipunan. Para sa mga kasosyo sa negosyo, lalo na kay Don Fernando, ang pangyayaring ito ay isang malaking insulto at banta sa katatagan ng pamilya. Isang umaga, habang si Nick ay nasa isang mahalagang board meeting sa kumpanya upang depensahan ng kanyang mga proyekto laban sa mga nagtatangkang agawin to ng mga tiwaling membro ng lupon, ang mansyon ay nakatanggap ng di inaasahang bisita. Si Don Fernando, kasama ng dalawang mahigpit na gwardiya, ay sapilitang pumasok sa loob ng walang pahintulot. Nadatna ni Don Fernando si Dana na nagpapahinga sa hardin habang binabasa ang isang aklat tungkol sa pagpapalaki ng bata. Agad na tumayo si Dana, nanginginig ang mga tuhod dahil sa takot at bigat ng presensya ng matanda. Ngunit pinilit nitong maging matatag para sa sanggol at sa kanyang nasa sinapupunan. "Maganda ang pinapakita mong tapang, bata," malamig na sambit ng matandang Alarcon habang papalapit ito ng may pagbabanta. "Akala mo ba natapos ng lahat dahil dinala ka rito ni Nick? Pinoprotektahan mo lamang iyong sarili sa isang ilusyon. Si Nick ay para sa kapangyarihan at sa kumpanyang ito,
hindi para sa isang hamak na kusinerang tulad mo na sisira lamang ng sarili niyang ilusyon. Si Nick, sisirain mo lang ang pangalan niya. Hindi po ako naririto para sa pangalan ninyo, Don Fernando. Mahinang wika ni Dana, ngunit may diin. Nandito po ako dahil mahal ko si Nick at mahal niya ako. Pag-ibig? Sarkastikong tumawa ang matanda. Ang pag-ibig nawawala ng halaga kapag ang pamilya ay tuluyan ng bumagsak dahil sa katigasan ng ulo ng aking apo. Kung ayaw mo na ikaw mismo ang maging dahilan ng pagkawasak ng kanyang kinabukasan, lalayo ka ulit sa kanya. At sa pagkakataong to, sisiguraduhin ko, wala na siyang mahahabol pang bakas mo. Bago pa man makasagot si Dana, naramdaman niya ang biglaang pag-ikot ng kanyang tingin. Ang labis na stress, takot at matinding emosyon nagdulot ng masakit na kirot sa kanyang puson. Napahawak siya sa kanyang tiyan habang napapasigaw sa sakit bago siya tuluyang nawalan ng malay at bumagsak sa damuhan. Ang mga tauhan ni Don Fernando nataranta sa nangyari, habang ang matanda naman napatingin sa walang malay na dalaga na may halong gulat at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Sa parehong sandali, mabilis na pumasok sa gate ng mansyon ang sasakyan ni Nick. Nakaamoy ng panganib at bitbit ang matinding kaba sa kanyang dibdib na para bang may masamang nangyari sa kanyang mag-ina. Parang binagsakan ng langit at lupa si Nick nang madatnan niyang nakandusay sa damuhan si Dana, maputla, walang malay, habang nakatayo malapit sa kanyang lolo na si Don Fernando, kasama ng gulat na gwardya. Agad dinaluhong ni Nick ang kanyang kasintahan. Binuhat to ng mabilis palayo sa matanda at isinakay sa kanyang sarili mang sasakyan habang sumisigaw ng utos sa kanyang mga tauhan na ihanda ang pinaka malapit at pinakamahusay na pribadong ospital. Pag may nangyaring masama kay Dana o sa anak ko, hindi ko kayo patatawarin, lolo. Ang galit na sigaw ni Nick habang tinitingnan ng may maling matang nagbabaga ng puot ang sariling lolo bago pinaharurot ang sasakyan. Sa loob ng emergency room, ang mga doktor at nurse ay nag-uunahan na iligtas ang buhay ng dalaga at ng sanggol. Si Nick paikot-ikot sa labas ng pinto. Sa kanyang mga kamay ay nanginginig ang kanyang damit na may bahid pa ng dugo ni Dana. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang pagpapataka ng kumukulong langis sa kanyang dibdib. Nanalangin siya ng paulit-ulit sa Diyos. Sinusumpa ang sarili dahil hindi siya nakarating ng mas maaga upang protektahan ang babaeng pinakamamahal niya. Makalipas ang ilang oras na tila walang katapusan, lumabas ang pangunahing doktor, may suot na maskara, mabigat ang mukha, halata ang pagod. Agad tong nilapitan ni Nick, hinawakan sa balikat at nanginginig ang boses na nagtanong, "Dok, kamusta sila? Ligtas ba si Dana at ang anak ko?" Bubuntong hininga ang doktor bago sumagot, "Ginawa namin lahat ng aming makakaya, Mr. Alarcon. Maluba ang naging epekto ng matinding stress at pagkabigla sa katawan ni Dana. Ligtas siya sa ngayon, ngunit ang sanggol ay nasa kritikal na kondisyon at kailangan nating bantayan ng maigi sa loob ng mga susunod na araw upang makasigurong malalagpasan niya ang panganib." Ang balitang yon ay tumama kay Nick na parang isang lintik. Pumasok siya sa silid kung saan mahimbing at maputlang natutulog si Dana. Dahan-dahan niyang hinawakan ng malamig na kamay ng dalaga. Hinalikan to ng paulit-ulit habang umaagos ang mga luha sa kanyang mga mata. Sa gitna ng pagsubok na ito, mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng responsibilidad na ingatan ang kanyang pamilya laban sa kahit sinong gustong sumira sa kanila. Maging ito man ay sarili niyang dugo at pamilya. Ilang araw ang lumipas, di na naging isang mahabang bangungot para kay Nick Alarcon. Ang puting silid ng pribadong ospital ay puno ng katahimikan na tanging mahinang tunog ng makinang sumusuporta sa buhay at ang patak ng swero ang bumasag. Si Dana unti-unti nang nagkakaroon ng malay. Subalit ang kanyang mga mata ay nananatiling malungkot at puno ng takot dahil sa sinapit ng kanilang anak. Ang sanggol na nanatili sa loob ng NICU o Neonatal Intensive Care Unit ay lumaban para sa sarili nitong buhay sa kabila ng maagang paglabas nito sa sinapupunan dulot na matinding stress na dinanas ng ina. Si Nick hindi umalis sa tabi ni Dana kahit isang segundo. Pinagsilbihan niya ang dalaga na may buong pagmamahal at pag-aaruga. Pinapakain to ng sabaw, inahaplos ang buhok, at binibigyang lakas ng loob sa tuwing babalutin to ng matinding pangamba na baka mawala ang kanilang anak.
Subalit sa kabila ng pag-aalaga kay Dana, may isa pang laban na kailangan tapusin si Nick. Habang mahimbing na natutulog si Dana dahil sa epekto ng gamot, tahimik na tumayo si Nick. Suot ang kanyang mamahaling itim na suit, malamig ang kanyang mga mata at walang emosyon ang mukha habang tinatahak niya ang daan palabas sa ospital tungo sa tanggapan ng pamilyang Alarcon. Pagdating niya roon, nadatnan niya ang kanyang lolo na si Don Fernando, nakaupo sa malaking silya sa opisina. Tila naghihintay sa kanyang pagdating. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Nick. Binagsak niya ang makapal na kopya ng mga dokumento sa ibabaw ng lamesa. Mga kasulatan ng paglipat ng lahat ng kanyang karapatan sa mga negosyo ng pamilya pabalik sa korporasyon, kapalit ng isang malinaw at pinal na kasunduan. Ito ang gusto mo, Lolo, hindi ba? Malamig at matigas na wika ni Nick. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Gusto mo ng kapangyarihan at ng buong imperyong to na walang bayad ng sino mang hamak sa paningin mo. Binibigay ko sa iyo ang lahat. Lahat ng pag-aari ko sa pamilyang Alarcon isinusuko ko na ngayon din. Nanlaki ang mga mata ni Don Fernando sa gulat. Nababaliw ka na ba, Nick? Sinusuko mo ang ilang dekadang pinaghirapan ng ating angkan para lang sa isang babae at isang sanggol? Hindi lang to basta babae, Lolo. Siya ang buhay ko. At ang sanggol na iyon ay dugo ko ng walang karapatan na sino mang saktan o irayo sa akin? Sagot ni Nick na may diin ang bawat salita. Mula sa araw na to, tinatalikuran ko na ang apelidong Alarcon. Wala na kayong kapangyarihan sa akin, sa asawa ko o sa magiging anak ko. Subalit tandaan mo, Lolo, kapag may ginawa pa kayong hakbang para saktan si Dana ang anak ko, kalimutan mo ang apo mo pa rin ako. Matapos bitawan ng mga salitang yon, tinalikuran ni Nick ang kanyang sariling lolo ng walang pag-aalinlangan. Inalis niya ang mamahaling relo na may tatak ng pamilya. Inihagis to sa lamesa at tuluyan ang naglakad papalabas. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Nick ang tunay na kalayaan. Isang kalayaan na nagmula sa pagpili ng pamilya na siya mismo ang nagtayo. Malayo sa laso ng kayamanan at kapangyarihan ng mga Alarcon. Ilang linggo ang lumipas matapos ng mababigat na desisyon na ginawa ni Nick. Ang buhay nila ni Dana ay lumipat sa isang mas payapa at mapayapang yugto. Iniwan ni Nick ang marangyang mansyon at ang malaking bahagi ng kanyang mga mana sa Alarcon ng walang pagsisisi. Sa tulong ng kanyang matatalik na kaibigan at ng sarili niyang mga naimpok na kita, bago pa man niya talikuran ng korporasyon, nakapagpatayo siya ng isang mas maliit ngunit komportableng tahanan sa tabi ng baybayin ng Quezon, malapit sa lugar kung saan nagtungo si Dana noon. Subalit, sa kabila ng maaliwalas na paligid at tahimik na buhay, ang pinakamalaking pagsubok sa kanilang pamilya ay nananatili sa loob ng NICU ng pribadong ospital. Ang kanilang munting sagot ay patuloy na lumalaban araw-araw. Si Dana, kahit medyo mahina pa ang katawan mula sa naging operasyon at stress, ay araw-araw na nagtutungo sa ospital kasama si Nick upang bantayan, kausapin at awitan ang kanilang anak. Isang hapon, habang umiihip ang malambot na hangin mula sa bintana ng silid-alagaan, tinawag ng punong doktor si Nick at Dana. Ang mukha ng doktora may bakas ng kakaibang ngiti. Isang ngiti na matagal na nilang pinagdarasal na nasaksihan. Mr. at Mrs. Alarcon, o mas mabuting sabihing Mr. at Mrs. Alarcon na may bagong simula, panimula ng doktor habang inaayos ang kanyang salamin. Gusto kong ibalita sa inyo ang inyong sanggol na nagpakita na napakalaking pagbabago sa kanyang mga vital signs ngayong umaga. Lumalakas ang kanyang paghinga at sa tingin namin, tuluyan na nang nalagpasan ang kritikal na kondisyon. Parang nabunutan ng milyon-milyong tinig sa dibdib si Nick at Dana. Agad na napaiyak si Dana sa mga bisig ni Nick habang ang huli mahigpit na niyakap ang kanyang asawa habang umaagos ang mga luha sa labis na kagalakan sa kanyang mga mata. Salamat sa Panginoon. Salamat, bulong ni Nick habang hinahalikan ng tuktok ng ulo ni Dana. Makalipas ng ilang araw, sa wakas ay pinahintulutan na silang hawakan at kargahin ang kanilang munting anghel sa unang pagkakataon. Isang maliit, malusog at mapayapang sanggol na may mga matang kahawig kay Dana at sa matipunong labi ni Nick. Pinangalanan nila itong Nicholas Jr. o mas kilala bilang si Nico.
Sa sandaling yon, habang magkatabi silang nakatayo sa tabi ng duyan sa kanilang bagong tahanan sa tabi ng dagat, naramdaman nilang kumpleto na ang kanilang mundo. Ang pagmamahala nila na sinubok ng tadhana, kayamanan at puot ay nanalo. Isang patunay na ang tunay na wagas na pag-ibig ay kayang lampasan lahat ng unos sa buhay. Ang simpleng tahanan ni Nick at Dana, ang kanilang anak na si Nico sa tabi ng baybayin ng Quezon, ay naging saksi sa paghilom ng mga sugat ng nakaraan. Wala nang mabigat na presensya ng mga mamahaling chandelier, ang malamig na marmol ng mga mansyon ng mga alarkon, at ang pilit na mga ngiti sa harap ng matataas sa tao sa lipunan. Ang kapalit nito ay tunay na kapayapaan. Ang amoy ng maalat na simoy ng hangin sa umaga, ang malambot na ihip ng hangin sa kanilang beranda, at ang walang halong tawanan ng isang pamilyang buo. Si Nick na dating kilala bilang isang malamig, laging seryoso at walang awang bilyonaryo sa mundo ng negosyo ay tuluyan na ngang nagbago. Suot ng isang simpleng puting t-shirt at shorts. Madalas siyang nakikitang nagluluto sa tabi ni Dana sa kanilang maliit ngunit maaliwalas na kusina. Natuto na rin tong magtimpla ng gatas para kay Nico sa gitna ng gabi at maghere ng sanggol habang pinapanood ang paglubog ng araw sa karagatan. Ang kanyang mga kamay na dating nagpapatakbo ng bilyon-bilyong korporasyon, ngayon masaya na at buong pusong yumakap sa kanyang mag-ina. Isang hapon, habang mahimbing na natutulog si Nico sa kanyang duyan, tahimik na lumapit si Dana kay Nick na noon ay abala sa pag-aayos ng mga kahoy nila sa kanilang maliit na restaurant na ipinatayo malapit sa dalampasigan. Dahan-dahang niyakap ni Dana mula sa likod ang kanyang asawa. Ibinaon ang mukha sa matipunong likod nito habang pinapakiramdaman ang pag-alpas ng hangin. Hindi ko pa rin lubos na maisip, Nick, mahinang bulong ni Dana. Ang boses ay may kasamang labis na pasasalamat. Dati, akala ko ang buhay ko ay nakatadhana lamang sa pagiging sunod-sunuran sa kusina at sa mga luha. Akala ko ang isang tulad mo hindi titingin sa akin ng totoo. Lumingon si Nick, dahan-dahan na humarap kay Dana at hinawakan na magkabilang pisngi ng dalaga gamit ang kanyang mga palad. Tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang mga titig ay punong-puno ng walang hanggang pagsinta. Dana, ikaw ang nagturo sa akin kung paanong ang ibig sabihin ng mabuhay ng totoo. Seryosong wika ni Nick. Nung una, akala ko lahat ay nasusukat sa yaman, kapangyarihan at sa apelidong dala mo. Pero nung nawala ka, nalaman ko ang tunay na kayamanan ko ay nasa tabi mo pala. Kahit mawala sa akin ang buong mundo, hindi ko pagsisisihan na iniwan ko ang lahat para sa iyo at sa ating pamilya. Nagkatitigan sila ng may ngiti bago dahan-dahang naglapat ang kanilang mga labi sa isang matamis at mapayapang halik. Isang selyo ng kanilang tagumpay laban sa lahat ng unos at pagsubok na nagtangkang sumira sa kanila. Subalit sa gitna ng katahimikan sa kanilang bagong buhay, ang mundo ng mga mayayaman ay hindi tuluyang tumigil sa pag-ikot. Sa isang sulok ng lungsod, habang pinapanood ni Don Fernando ang lumang larawan ng kanyang apo sa malaking mesa, unti-unti pumasok sa kanyang isip ang isang katotohanan na matagal niyang tinanggihan. Na ang kapangyarihan ay walang silbi kung ito ay mag-iiwan sa kanya ng mag-isa. Bagaman hindi pa hayagang humingi ng tawad ng matanda, ang mga anino ng nakaraan ay dahan-dahang lumulubog sa larawan ng isang pamilyang buo, matatag at wagas na nagmamahalan. Ilang buwan pa ang lumipas mula nung lisanin ni Nick ang marangyang mundo ng korporasyon at ang mansyon ng kanyang pamilya. Ang kanyang pamumuhay sa baybayin ng Quezon kasama ng lumalaking anak na si Nico ay naging payapa, simple at puno ng kagalakan. Ang dating malamig na kusinera na si Dana ay isa ng masayang may bahay at may-ari ng isang maliit ngunit mabangong restaurant sa tabing dagat. Habang si Nick naman ay masayang nabubuhay bilang isang pamilyadong lalaki na sinuko ang yaman para sa wagas na pag-ibig. Subalit isang ahapon, habang abala si Dana sa pagluluto ng kanilang hapunan at si Nick ay nagpapatulog kay Nico, isang pamilyar at mamahaling itim na sasakyan ng dahan-dahang huminto.
sa labas ng kanilang munting tahanan. Ang makina nito tahimik na namatay at ilang sandali pa bumukas ang pinto. Bumaba ang isang matandang lalaki na nakasuot ng simpleng damit pangkasal, malayo sa formal at mamahaling suit na nakasanayan niyang suot noon. Si Don Fernando Alarcon, ang kanyang tindig bahagyang kumuba na dahil sa katandaan. At sa kanyang mga mata mababanaag ang matinding pagod at pagsisisi. Nang maramdaman ang presensya sa labas, dahan-dahang lumabas si Nick. Sakbit ang nagtataka at bahagyang nag-iingat na ekspresyon. Lumingon si Dana mula sa pintuan ng kusina, hawak ang isang sandok, habang naninigas ang katawan sa gulat nang makita kung sinong dumating. "Lolo?" Mahinang sambit ni Nick. Ang boses ay seryoso at walang halong mainit na galit, kung hindi malamig na pagtataka. "Anong ginagawa mo rito?" Naglakad si Don Fernando papalapit. Huminto ito ng ilang metro ang layo at dahan-dahang nilibot ang paningin sa paligid. Sa simpleng bahay kahoy, sa maaliwalas na tanawin ng dagat, at sa mukha ng kanyang apo walang kasama ang matanda ngayon. Walang mga gwardya, walang mga abogado na may dalang kontrata. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng pamilya Alarcon, ang makapangyarihang patriarka ay nagpakita ng kahinaan. "Nick, Dana," panimula ng matanda, nanginginig ng bahagya ang boses. "Hindi ako nandito para manggulo. Alam ko, huli na ang lahat para bawiin ko ang mga nasabi ko noon, pero gusto ko lang sanang makita ang apo ko at humingi ng tawad." Natigilan si Nick. Tumingin siya kay Dana na dahan-dahan lumapit sa kanyang tabi at hinawakan ng braso ng asawa, nagbibigay ng tahimik na senyales ng pag-unawa. Ang galit na matagal nang kinikimkim ni Nick ay unti-unti gumuho nang makita niya ang katandaan at tunay na pagsisisi sa mukha na nag-iisang natitirang kamag-anak niya sa mundo. Ang hangin mula sa karagatan, banayad na umiiyak, habang dahan-dahang lumalapit si Don Fernando sa loob ng munting tahanan ni Nick at Dana. Ang bawat hakbang ng matanda, tila ba pasa ng bigat ng mga taon ng pagkakamali, pride at malupit na prinsipyo na halos sumira sa sarili niyang pamilya. Nakatayo lang si Nick at Dana sa pintuan, magkaakbay habang mahigpit na naghahawakan ng mga kamay. Si Dana na may luhang namumuo sa mga mata ay nakaramdam hindi ng takot kundi ng isang malalim na pagpapatawad. Sa kabilang dako, si Nick ay huminga ng malalim. Ang galit sa kanyang dibdib tuluyang napalitan ng kapayapaan nang makita niya na handa na itong magbago. "Halina po kayo sa loob, Lolo," basag ni Nick sa katahimikan. Ang boses ay matatag ngunit merong halong lambot. Sa maliit na sala, tanaw ang papalubog na araw sa dagat, dahan-dahan na kinuha ni Dana mula sa duyan si Baby Nico at iniabot sa matanda. Nanginginig ang mga kamay ni Don Fernando habang kinakarga ang kanyang apo. Sa unang pagkakataon, ang mukha ng striktong bilyonaryo at patriarka ay napalitan ng isang totoong ngiti. Tumulong isang luha sa pisngi ng matanda habang tinitingnan ang mukha ng bata na may bahid ng dugo ang mga Alarcon at ng wagas na kabutihan ni Dana. "Patawarin ninyo ko sa lahat ng kasalanan ko sa inyo." Basag ang boses na wika ni Don Fernando habang nakatingin kina Nick at Dana. "Akala ko noon ang kapangyarihan at yaman ang nagbibigay halaga sa ating pangalan. Pero ngayon ko lang nalaman ang pinakamahalagang kayamanan pala ng isang pamilya ay ang pagmamahalan at pagkakaisa." Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Nick. Hinawakan niya ang balikat ng kanyang lolo. "Pinapatawad ka namin, Lolo. Ang mahalaga ngayon ay magkasama na tayo." Lumipas pa ang ilang buwan. Ang dating matigas na ugnayan ay tuluyan ng nahapunan ng pagmamahal. Bagaman pinipili pa rin ni Nick at Dana na mamuhay ng simple sa Quezon, madalas na silang dinadalaw ni Don Fernando, na ngayon isa ng mapagmahal na lolo na nag-aagawan sa paghele kay Nico. Ang imperyong Alarcon ay pinapatakbo na ngayon ni Nick, katuwang ang reformang ginawa ng kanyang lolo. Isang negosyo na may malasakit sa tao at hindi na nakatayo sa ibabaw ng apelido kundi sa katarungan ng pag-ibig. Isang gabi, habang nag-aabang sila sa paglubog ng araw sa kanilang beranda, dahan-dahang isinandal ni Dana ang kanyang ulo sa balikat ni Nick. Habang hawak nila ang maliliit na kamay ni Baby Nico, pinapanood ang kulay kahel na tila
lila ng kalangitan. Ano sa tingin mo, chef? Bulong ni Nick habang hinahalika ng buhok ng kanyang asawa. Akala ko noon, ang kwento natin ay magtatapos sa isang kontrata. Ngumiti si Dana. Lumingon sa mga mata ng lalaking nag-alay ng buong mundo para sa kanya at sinabing, hindi to basta kwento ng kontrata, Nick. Ito ang walang hanggang simula. At sa gitna ng simoy ng hangin sa dalampasigan, ang kanilang pamilya tuluyan ng nagtagumpay. Isang patunay na ang pag-ibig kapag wagas at totoo ay kayang baguhin ang buong mundo. 5 taon ang mabilis na lumipas mula nung gabing bumisita si Don Fernando sa kanilang munting tahanan sa Quezon. Ang dati-dating tahimik na dalampasigan ay unti-unting naging saksi sa paglago hindi lamang ng kanilang pamilya kundi pati na rin ng kanilang simpleng komunidad. Ang restaurant ni Dana na pinangalanan nilang Alarcon Santos Bistro ay isa na ngayon sa pinaka-pinupuntahang kainan sa baybayin. Hindi dahil sa karangyaan kung hindi dahil sa kakaibang linamnam ng mga lutong bahay na gawa mismo ni Dana. Mga pagkaing may kasamang kwento, pagmamahal at katatagan. Patuloy pa rin siyang nagluluto, hindi dahil kailangan, kundi dahil ito ang kanyang hilig at ang paraan niya ng pagbabahagi ng kaligayahan sa iba. Si Nick naman ay natagpuan ng perpektong balanse sa pagitan ng kanyang nakaraan at kasalukuyan. Pagmamahalan na ilang bahagi ng Alarcon Corporation bilang consultant ang kanyang pinamamahalaan, katuwang ng kanyang lolo. Ngunit ginagawa niya ito mula dito sa Quezon, gamit na makabagong teknolohiya o kaya naman naglalakbay siya patungo ng Maynila kung kinakailangan. Binago nila ni Don Fernando ang sistema ng kumpanya. Mas pinatingkad nila ang mga proyekto na tumutulong sa maliliit na manggagawa at mangingisda. Si Don Fernando na ngayon ay masayahin at madalas nang bumisita kasama ng mga pasalubong para sa kanyang apo ay ganap na ngang nagbago. Ang dating malamig na mukha ay napalitan ng mga kulubot na dulot ng madalas na pagngiti. At sa gitna ng lahat ng to si Nico, isang masigla at bibong 5 taong gulang na bata. Suot ng maliit na t-shirt at tsinelas, madalas siyang makitang tumatakbo sa puting buhangin. Hinahabol ang mga alon habang sumisigaw ng, "Daddy, Mommy, tingnan niyo po ang ganda ng shell na nahanap ko." Isang dapit hapon habang nagpapahinga ang mag-anak sa ilalim ng lilim na isang malaking puno ng niyog sa harap ng kanilang bahay, pinapanood nila ang paglalaro ni Nico. Si Dana ay nakasandal ng komportable sa balikat ni Nick. Ang kanyang mga kamay mahigpit na nakahawak sa mainit na palad ng asawa. Sabi nila ang dagat daw pabago-bago, bulong ni Dana habang pinagmamasdan ng paglubog ng araw na lumilikha sa ganito ang kulay sa ibabaw ng tubig. Minsan tahimik, minsan naman meron dalang mabigat na bagyo. Lumingon si Nick. Hinalika ng tuktok ng ulo ng kanyang asawa at ngumiti ng abot tenga. Tama ka, mahal ko. Pero kahit gaano pa kalakas ang alon, hindi ako bibitaw. Dahil sa dulo ng bawat bagyo, ikaw at ang pamilya natin ang tahanan ko. Sabay nilang pinagmasdan ng kanilang anak na tumatakbo papalapit sa kanila, bit-bit ang mga seashells na nakuha nito sa dalampasigan. Sa sandaling yon, alam nilang ang bawat luha ng kahapon, ang bawat pasakit at sakripisyo ay lubos na naging sulit. Ang dating kwento ng isang bilyonaryo at ng kanyang kusinera ay naging isang walang hanggang awit ng pag-ibig, katatagan at kapayapaan na kailanman hindi naging matitinag ng panahon.